Bilang paghahanda sa nalalapit ng 2025 national and local elections, isinasagawa na ang training ng Commission on Elections para sa mga trainers, technical support at electoral board para sa local and overseas voters sa susunod na halalan. Ipinakita na rin ang sample printing process sa mga balota na gagamitin sa training. Theoretical at actual training ng mga bagong makina para mabilis na makapag-print sa 73 million na balota. Sisimula ng actual printing sa January 6 at target na tapusin sa ikalawang linggo ng Abril. Ang ginawa rin po natin, in-standby din natin ang machines ng National Printing Office para kung sakasakali na hindi ma-accomplish ng dalawang makina yung mismong bilang ng mga balota na ating pong ine-expect on a daily basis, more or less 1.1 million, ay pwede natin gamitin din yung mga makina ng National Printing Office. 4 ang nakaabang na makina ng National Printing Office para umalalay sa 2 bagong makina para sa pag-iimprenta ng balota. 77 days ang projected printing ng balota. 300,000 electoral board members muna ang sinasanay nationwide pero aabot sa milyon ang sasanayin ng mga guro para mamahala sa presinto sa darating na halalan. Isasama din sa training ang Philippine National Police bilang antabay. Tapos na yung election management system namin. Ang law department ng COMELEC ay kasalukuyang nagtatanggal at nag-input ng mga pangalan na malalagay doon sa mismong balota at tinatanggal din yung mga pangalan ng mga kandidatong nag-withdraw, pangalan ng kandidatong na-cancel ang candidacy dahil sila ay na-declare na cancelled ang candidacy o kaya naman na-declare na nuisance candidates. Meron din naman nagkaroon ng substitution because of death. Kinukonsidera na rin ng COMELEC ang substitution sa mga kandidato dahil sa incapacity o pagiging brain dead. Nasa 170 nuisance candidate ang naresolba na ng COMELEC. Ngayong araw inaasahang ilalabas ang desisyon sa mga natatanggap ng Commission on Elections para sa motion for reconsideration para malinaw kung sinong mga kandidato ang makikisali sa local at national elections pagdating ng printing sa January 6. Yung senatorial po, last week na pa po na-resolve yun. So malinis na po ang listahan, 66 na lamang ang kandidato sa pagka-senador. Yung ating guidelines para sa safe space, para sa maayos na pangangampanya at marespetong pangangampanya at kasama na rin yung issue patungkol sa mga pag-aakusa sa isang tao na kabilang sa mga sa isang grupo or what, ay amin pong ilalabas na rin, pag-uusapan na namin with finality sa Enero 4 upang i-promulgate na namin yung guidelines na yan. Kabilang sa mga observers ng training at technical testing ng mga makina, ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting, National Citizens Movement for Free Elections, Legal Network for Truthful Elections at Participate PH. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.